kapatid. Imposible naman, di po ba? Napaka-imposible kung hindi yan nabasa ng mga mangangaral sa Islam. Ibig sabihin, pinipili lang nila ang talata sa Biblia. Hindi natin tinututulan. Ang tinututulan natin at itinuwid natin yung maling interpretasyon nila. Isa pa na dapat nating isaalang-alang ay walang Christian noong panahon ni Jesus. Hindi siya kailanman nagturo ng Christianity ayon sa lahat ng Bible sa buong daigdig. Ang talata na kanilang napakapaboritong gamitin, itong San Mateo Kapitulo 15, versikulo 24, datapuwat. Siya'y sumagot at sinabi, hindi ako sinugo kundi sa mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim. At bilang pagpapatuloy, ang kapayapaan at pangangalaga ay sumainyo. Gayon din ang habag ng Allah at ang kanyang biyaya at kagandahang loob. Ang paksa na tatalakayin natin sa ngayon ay ang hinggil sa pagkakasugo kay Jesus. Kung si Jesus ba ay ipinadala bukod tangi na para lamang sa angkan ng Israelitas? O siya ba ay ipinadala para sa lahat ng mga tao kabilang ang mga Kristiyano? Ano ang sinasabi ng hula sa Biblia hinggil sa pagkakasugo kay Jesus? At ano rin mismo ang sinabi ni Jesus hinggil dito? At kung ano rin ang sinasabi ng Quran hinggil sa pagkakasugo kay Jesus? Dahil ayon kay Brother Wendell Talibong ng CFD, Catholic Faith Defender, na ang mga balik Islam na tagapangaral ay mali ang kanilang interpretasyon sa mga talata ng Biblia. Na pinipili lamang daw namin ang talata sa Biblia at binibigyan namin ito ng sariling pakahulugan. Ibig sabihin, pinipili lang nila ang talata sa Biblia. Hindi natin tinututulan. Ang tinututulan natin at itinuwid natin yung maling interpretasyon nila. Kung gayon, Brother Wendell Talibong, sino sa mga tagapangaral mula sa mga kakristyanuhan ang nakapagbigay ng tamang interpretasyon o pakahulugan sa mga talata ng Biblia? Mantakin ninyo sa dinami-rami ng mga sekta ng Kristyanismo ay hindi sila nagkakasundo sa isa't isa na ang bawat sekta ay nag-aangkin na sila ang nasa tama at ang lahat bukod sa kanila ay pawang nasa kamalian na. Sa katunayan, hindi nire-represent ni Wendell Talibong at ng kanyang grupo ang pinaka-holistic o kabuuan ng Christianity dahil isa lamang sila sa napakaraming sekta nito. Karagdagan pang sinabi ni Wendell Talibong, Tama na ang ating Panginoon Jesucristo ay sinugo sa mga Israelita. Pero, tandaan natin, ang kaniyang mga disipulo, ang kaniyang mga apostoles, ay inutusan niya San Mateo Kapitulo 28, versikulo 19. sa makatuwid, ano ba ang katotohanan hinggil dito? Ano ba ang kahulugan ng mga nasyon na nakasulat sa Mateo 28:19? Tama ba si Wendell Talibong sa kanyang pakahulugan? Hayaan nating suriin ito ng maigi. Na kung kaya mababatid natin ang tunay na kahulugan nito sa sinabi mismo ni Jesus sa Mateo 19:28.
Sinabi ni Jesus sa kanila, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo na sa pagbabago ng lahat ng mga bagay, kapag uupo na ang anak ng tao sa kanyang maluwalhating trono, kayong mga sumunod sa akin ay uupo rin sa 12 trono na naghuhukom sa 12 lipi ng Israel." Ito ang tunay na kahulugan ng sinabi mismo ni Jesus na patungkol sa mga nasyon. Tumutukoy sa mga angkan ng Israelitas. Kaya mapag-aalaman natin na itong Mateo 19 na ang talata ay 28 ang pinakahuling paksa patungkol sa pagkakasugo kay Jesus na siya ay para lamang sa 12 lipi ng Israel, na ito ang pakahulugan ng tinatawag na mga nasyon. Ngayon, ang pinagbatayan lamang ni Brother Wendell Talibong na talata ay ang sa Mateo 15:24 na kanyang sinabi na hindi niya tinututulan na si Jesus ay ipinadala sa mga angkan ng Israelitas. Ang talata na kanilang napakapaboritong gamitin, itong San Mateo Kapitulo 15, versikulo 24, datapuat. Siya'y sumagot at sinabi, "Hindi ako sinugo kundi sa mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel." Yan, mga kapatid, ang nakasulat. Nakalimutan niyang bigyan ng madiin na impact yung salitang kundi sa mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel. Ibig sabihin, hindi siya sinugo, kundi sa mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel. Meaning, hindi siya para sa mga Kristiyano at hindi siya para sa lahat ng mga tao. Upang mabatid natin ang pagiging totoo nito ay kunin natin ang mga talata na may kinalaman sa pagkakasugo kay Jesus. Lalong-lalo na ang patungkol sa hula na ang ililigtas lamang ni Jesus ay ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan at hindi ang buong kakristyanuhan. At kung paano isinakatuparan ni Jesus ang hula hinggil dito noong siya ay nangangaral na, at kahit na noong iniangat na siya sa kalangitan, ay hindi pa rin nangangaral ang mga tagapangaral ng salita, kundi sa mga Hudyo lamang. Sa makatuwid, ay isa-isahin natin ang mga talata at halinang tunghayan ang mga kapaliwanagan nito. Umpisahan natin sa hula, sa Mateo 1:21. Mayroong isang babaeng berhen na manganganak ng isang batang sanggol, at ang pangalang itatawag sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya. Ito yung hula, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Hindi maaring mabago ang hula, at mapag-aaralan natin na isinakatuparan ni Jesus ang hula hinggil sa pagkakasilang sa kanya, na ang ililigtas lamang niya ay ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Matatagpuan natin ito sa Mateo 5:6. Ang 12 ito'y isinugo ni Jesus, at sila'y pinagbilinan na sinasabi, "Huwag kayong magsitungo sa 500 ng mga hintil, at huwag kayong magsipasok sa alinmang bayan ng mga taga-Samaria, kundi bagkos ay magsiparaong kayo sa mga tupang nangawaglit
sa bahay ni Israel. Yung salitang kundi bagkos ay magsiparaong kayo sa mga tupang nangawaglit sa bahay ni Israel. Yan yung fulfillment ng propesiya na ang ililigtas lamang ni Jesus ay ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. At muli itong inulit ni Jesus sa Matthew 15:24. Ngunit sumagot siya, meaning si Jesus, at sinabi, ako'y hindi isinugo maliban sa mga nawawalang tupa ng sambayanan ni Israel. Nakita nyo? Una, hindi kailanman maaaring mabago ang hula nang ililigtas lamang ni Jesus ay ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Pangalawa, ito ay isinakatuparan ni Jesus. Pinagsabihan niya ang kanyang mga disipulo na mangaral lamang sa mga tupang nangawaglit sa bahay ni Israel. Ayon sa Mateo 10:6 at Mateo 15:24. Pangatlo, nung iniangat na si Jesus patungo sa kalangitan, mapag-aalaman natin na ang tagapangaral ay hindi pa rin nangangaral ng salita kundi sa mga Hudyo lamang. Ano ang nakasaad dito? Yaon ngang nagsipangalat sa ibang lupain dahil sa kapighatian na nangyari tungkol kay Esteban ay nangaglakbay hanggang sa Phoenicia at sa Chipre at sa Antioquia na hindi nagsasaysay ng salita kundi sa mga Hudyo lamang. Mga Gawa 11:19. Subhanallah. Isa pa na dapat nating isaalang-alang ay walang Christian noong panahon ni Jesus. Hindi siya kailanman nagturo ng Christianity ayon sa lahat ng Bible sa buong daigdig. Noong panahon ni Jesus, walang Christian, kundi mga Israelitas lamang na mga mananampalataya, mga Hudyo na tumanggi sa Kanya, mga Samaritano, mga Romano na mga pagano at mga Hintil. Sila lamang ang mga taong nakapaligid sa Kanya. At ang salitang Christian ay lumitaw lamang pagkaraan ng umakyat si Jesus sa kalangitan, na siya ay matagal ng panahong nasa kalangitan, saka lamang lumitaw ang salitang Christian. At pagano pa ang nagsalita nito? Sa Acts 11:26, Acts 26:28, at 1 Peter 4:16. At mapag-aaralan din natin na hinamon ng Allah ang mga Kristiyano na magpakita sila ng katibayan kung sila ay matapat sa kanilang pag-angkin na ang Christianity nga ang tunay na relihiyon o pananampalataya na itinuro ni Jesus. At gamitin nila ang lahat ng Biblia na kanilang pinangahawakan. Ito'y nakalagay sa chapter 2 ng Quran na ang mga talata ay 111 hanggang 112. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. Batay sa pagkakasalin, kanilang sinasabi ng mga Hudyo at sinasabi ng mga Kristiyano,
Walang sino man ang makapapasok ng paraiso hanggat siya ay hindi nagiging isang Hudyo o hanggat siya ay hindi nagiging isang Kristiyano. Ito'y kanilang bigong pagnanasa. Yun ang sinabi sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito'y kanilang bigong pagnanasa. Sabihin mo sa kanila, O Muhammad, magpakita kayo ng katibayan kung kayo ay totoo o matapat sa inyong pag-angkin. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Subhanallah. Hindi ang kanilang inaakala ang siyang katotohanan, kundi ang sinumang isinuko ang kanyang buong sarili sa Allah at siya ay gumagawa ng kabutihan. Ito yung kahulugan ng salitang Muslim, ang pagsuko ng ganap o pagtalima sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa makatuwid, ang kanyang gantimpala ay nasa sa Allah na kanyang Diyos na tagapaglikha at ang katulad nila ay walang dapat katakutan at hindi sila magdadalamhati. More than 1,400 years na ngayon ang nakararaan ang paghamon na ito ng Allah. Walang sinuman mula sa mga Kristiyano, mula sa mga preacher, mula sa mga pare, mula sa mga ministro, mula sa mga diakono, mula sa mga elder, mula sa kahit na sino mang pinakamaalam na Kristiyano sa buong daigdig ang natapatan ang paghamon na ito. Magpakita kayo ng katibayan kung kayo ay totoo at matapat sa inyong pag-angkin. Hawak-hawak nila ang Biblia, subalit wala silang maipakita na kahit na isa man. Subhanallah. At mapag-aaralan din natin na ang pagkakasugo kay Jesus batay sa hula at batay mismo sa mga sinabi niya ay pinatunayan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم. At tandaan ang sinabi ni Jesus na anak ni Maria, O mga angkan ni Israel, ako ay sugo ng Allah sa inyo. Ito'y matatagpuan sa chapter 61 na ang talata ay 6. Sa isa pang talata, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم. At gagawin namin siya, ibig sabihin si Jesus, at gagawin namin siya na sugo sa mga angkan ng Israelitas, na kanyang sasabihin, ako ay dumating sa inyo na may palatandaan mula sa Allah na aking Diyos na tagapaglikha. Ito'y matatagpuan sa 3 kabanata na ang talata ay 49. Kaya ito ang isa sa kadahilanan kung bakit ipinahayag ang Quran kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. At hindi namin ibinaba sa iyo, O Muhammad, ang aklat, ibig sabihin ang Quran, kundi bilang paglilinaw sa lahat ng bagay at nagsisilbing gabay at habag at magandang balita para sa mga yaong isinusuko ang sarili at tumatalima ng ganap sa Allah bilang mga Muslim. Na matatagpuan natin sa chapter 16
na ang talata ay 89. Sa isa pang talata, sinabi pa rin ng Allah, وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. at hindi namin ibinaba ang aklat sa iyo o Muhammad, kundi upang linawin ng malinaw na pagkakalinaw ang hinggil sa mga bagay na hindi na nila napagkakasunduan sa isa't isa, kung patungkol sa relihiyon at sa mga alituntunin nito. At ito'y nagsisilbing gabay at habag para sa mga yaong naniwala. 14 na kabanata na ang talata ay sa 64. Naway sa pamagitan ng paglalahad ng mga katibayang ito ay manaig ang katotohanan sa buong pagkatao ng bawat mamamayang Pilipino, na sa pamagitan ng habag at gabay ng Allah ay magmana ang bawat isa sa atin ng paraiso sa kabilang buhay. Ganon din ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga pamilya at ang lahat ng magmumula sa ating saling lahi hanggang sa dulo ng panahon. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.